Hello mga farmland, magandang umaga po sa inyong lahat. Farmland, ako po ay nandito sa property located po sa Santa Cruz, Barangay Santa Cruz po ng San Pablo City, Laguna. So siya po ay along Barangay Road, cemented. At estimated po, wala pa pong 10 minutes po from National Highway, dyan sa Maharlika Highway. Lalabas po tayo, papakita ko po sa inyo itong property. So, ayan po. Ito po yung front ng bahay. Ito po ay gated at libot po ng bakod na pader. So, ayan po mga ka-farmland. Lalabas po tayo para maipakita ko po dito sa harap ng kalsada o sa cemented road. Ayan po, nandito po ako sa labas ng kalsada. So, ito po ay pasok po sa Barangay Santa Cruz ng San Pablo City, Laguna, Porok. Porok 7 po ito. So, ayan po yung bahay. Ayan po ay may linya na ng kuryente, may tubig po at secured po ang property with CCTV pa po yan. So, ayan po yung parking, yan po yung gate. At kaya po niyang i-accommodate ang 4 na sasakyan dito sa front. So, ayan, papasok po ulit tayo sa gate. Yan, o. Ito po yung service gate niya. Yan. So, papasok po dyan. Ayan po yung front ng bahay. Ito po ay madami din pong tanim at madami pong fruit-bearing tree sa likod. So, meron din po pati itong income kasi meron po silang alagang layered egg. So, nagpuproduce po ng mga itlog at binibenta din po yan. Nandito po ako sa front ng bahay. Ayan po yung bahay. Mamaya po itutour ko po kayo dyan sa loob ng bahay. At take note din po mga farmland, ito po ay all-in na. Kasama na po lahat ng gamit, pati po yung mga manok. So meron din po sila dyan mga machine. Yan po, ito po yung bakod na pader. So ibig sabihin hanggang dyan po yung hangganan ng property. Ayan, ang gilid po ay may mga dragon fruit. So, ito po. Hindi lang pala kasi 3. But mga 6 na sasakyan po kaya pong i-park dito. Ayan, may aircon na din po at yan po ay 2nd floor. Ayan, dito po nakatira yung parents nung may-ari ng lupa. Maganda pati ate yung swing dyan. Saan? Playground. Dyan sa may mga aso. Ado yan? Opo, 40 minutes lang. Winawalis ko pag may time ko. So, madami itong rambutan. Tapos madaming nyog dun sa likod. May mga nyog siya. Ayan, yan pong property na yan. Ito po, kasama pa po yan. Yan, meron po siyang playground. May swing. So, kung malilinis lang po, maganda pa po para sa maging playground ng mga bata. Sa ngayon lang po, ginawa po nung seller na yan, may nakakulong po na mga aso niya. Ito po, yung bahay na yan, yan po yung bahay ng kasambahay dito. So, malaki yung area na pwedeng galawan. Tapos, meron lang po mga need na i-renovate, yung mga kagaya ng mga ganyan. Aayusin lang yan. Meron din pong water tank. Tapos, ito bahay din ng kanyang mga tagabantay dito. So, ito, ang mga tanim po ay lansones, niyog, tsaka mga rambutan. Meron din pong avocado. May saging. So, meron din po mga santol. Ayan. So, itong
part ng property na ito, kasama pa yan. Ang kanyang boundaryhan, ayun, yung pader na yan sa may bahay. Hindi lang kasi makapasok kasi may aso. Tapos ayan, may ano siya, meron siyang mga bakod. Ito, kaya lang po nilagyan ng bakod sa area na ito kasi ikinukulong po nila yung mga aso kasi may alaga nga po silang mga manok na paitlugin. Eh minsan napapasok nila yung area kung saan nandun yung mga manok. So alam naman natin na may mga aso talaga na kumakain ng mga manok. So ayan, ito kasama pa tong property na ito. Kasi ito po ay 1.2 hectares na ang shape po ay pa letter L, na dito na nga po lumaki yung kanyang part. Yun, kasama pa po yung area na yun. Ngayon ay sila ay naglilinis dito sa property. Nagmamawer sila. Ayan. Ayan, kasama pa po yung property. Ayan, hanggang doon. So, madami pong tanim na fruit bearing. Kasi ayan po may bakod. Ayan, ito po yung boundaryhan ng property. Kita nyo naman po, secured po. Bali ilang ano siya, ilang layer na alambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 layer po ng alambre. Hanggang doon. So, libot po lahat ito ng bakod. Ang front po, may bakod po na pader. Yan po, ito po ay lansones at rambutan nyo sa area dito. Puntahan ko po yung kabilang sulok. Ba, may bunga pa dito ang rambutan, oh. Ayan, ito naman po sa likod, dito sa side, sa gilid. Ayan. Punta naman po tayo sa kabilang side doon. May bakod din po yun. Ayan, yung side na yan. Ayan. Yan po yung bakod. Tapos pa ganon. Meron din po mga kalamansi. Papaya, niyog, saging. Ito po kalamansi. Punta po tayo sa dulo kung saan nandun po yung kanyang farm.
Sa area naman po dito, meron po itong mga santol. So, presko dito sa property kasi madami po siyang fruit trees. Daming puno, so malamig po ang klima. Ayan, pumunta tayo dun sa dulo. Ayan, ayan po, kasama pa yun sa property kasi hanggang dyan po yung bakod. So, yung mga niyog na yan, kasama pa po yan. So, ako pa po ito ng property. Ito po ay may linya na po ng tubig. At may linya po ng kuryente. So, kasalukuyan nga po, nakikita nyo nga po ay, naririnig nyo, so may sounds. Dami din pong tanim na buko o nyog. Madami po dito sa property. So, eto, kung susumahin po natin, complete package na po. May bahay, may business, may mga fruit trees. Magtatanim na lang po kayo ng mga gusto nyo pa pong itanim. So, gusto nyo idagdag dito sa mga fruit trees na nandito. May saging na din po. Ayan. Dito po sa area na ito, mga bagong tanim po yan. Yung mga lansones. Parang ano siya, longkong. Yung pong bahay, pagbalik ko, pagpunta ko po doon sa may front ulit, saka ko po bibidyohan. So, nandito po ako sa area ng may manok. So, nandito po yung kanilang paitlugan. Yan po ay nasa 3,000 heads. So, ibig sabihin, meron po yung income. At yan po mga ka-farmland kasama na po sa bentahan. May mga niyog pa din po dito. Pakita ko po sa inyo yung mga manok na nangingitlog. Ayan siya mga ka-farmland. Okay. Hindi lang tayo makapasok kasi nakasarado po dito. Wala yung nagbabantay nandun sa harapan. So, kung makikita nyo, ayan yung mga itlog niya. Oh. Ito naman yung kabilang building. So, hanggang dun yung yung boundary. Yan yung may bakod. Hanggang dun po. So, dalawang building po siya, yung isa malaki. Ito po yung maliit na building. Ayan po, yung mga ipot ng manok, mga fertilizer pa po yan. So, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng mga lupa, tinatabunan. So, yung lupa na yun, pwede pa po nilang makuhain, gamitin. Ilagay po sa mga puno ng mga tanim. Yan, may bakod po. Ito mga farmland ay 1.3 hectares po. Ay no, 1.2. Sorry.
Mga farmland, babalik na po ako sa area kung saan nandun po yung bahay para ma-tour ko kayo dun sa loob ng bahay. So, nakita nyo naman dun sa video ko, nandun po yung mga layered eggs. So, may nangingitlog na. Ayoko lang pong pumasok dun sa loob kasi hindi po allowed yung mga outsider hanggang dun sa loob kasi para din po sa safety po ng mga chicken. So, ayan. Papasok na tayo dun sa may bahay. Ayan siya. Ito, yan yung mga bahay ng mga kasambahay dito. Yung mga nagbabantay. Ito po yung kanilang tirahan. Ayan. So, nandito din po yung kanyang mga magulang. So, ang reason po kasi change of plan na po yung may-ari. Kasi po sila po ay nahihirapan din po magpabalik-balik o uli-uli, maglagari from Pasig papunta dito sa San Pablo. So, dito nakatira kanilang mga magulang. Ito po mga ka-farmland ay 35 million po. Bahala na pong makipag-negotiate ang buyer sa may-ari ng lupa. So, 35 million naman po. Ito po yung lupa. Ayan din yung mga kagamitan. Lahat naman po ay kasama. At pati na po yung kanilang business na layered egg. Yung mga nangingitlog na mga manok. So, may business po ito at may income. So, yan po, madami din pong fruit bearing at saka po may mga niyog. So, ayan tayo. Pasok tayo dun sa paloob ng property. Ayan, so ako po ay papasok na po dito sa loob ng bahay. So, ayan po yung tatay ni seller. Okay lang daw na siya mabidyohan. So, ito po. Apo. So, ito meron po siyang receiving area dito sa likod nitong bahay. So, meron din po ditong mga swing, mga tambayan, upuan. At tayo po ay papasok na sa loob ng bahay ni sir. Ang ganito sa loob. Ayan mga ka-farmland. Pasok na po tayo sa loob ng bahay. Yan po. Ito po yung receiving area nila. Tapos ito yung dining. Simple lang yung yung pagkakagawa ng pagkakadesign dito pero magandang tingnan at maaliwalas. Ano yan, sir? So, the kitchen. So, Bedrooms. Pag inaalis na yan, actually dito kami hindi pa nangyari sa bahay doon eh. tapos sir, itong isang pintong ito, saan ang punta? Ano yan, sa laundry. Sa laundry. Naka-open po ba ito? Ay, nakalock. Sige po. Sige po. Ayan. So, si tatay nandun sa binubuksan kasi niya isang pintuan. Connected po, papunta po sa laundry. So, habang binubuksan niya ni tatay, nandito po ako, nag-iikot po dito sa loob ng bahay. Nakakatuwa naman tong bahay mga ka-farmland to. Maayos siya. Although, kailangan lang syempre may mga retouch kasi hindi na nga po natitirahan. Ayan, kasama na po lahat ng gamit. Tapos, andito po yung front door. Ito yun, ang front door. Connected po dyan. So, nakakatuwa. Ang aliwalas, ang ganda. Andyan po yung hagdan. Diyan dito sa area na ito. Ito po yung master's bedroom. And then sa ilalim po ng stairs, meron pong CR. Yan yung pagkakagawa niya. Tapos ito naman yung kanilang master's bedroom.
ito po yung kanilang master's bedroom. So, with aircon na din. At ayan po yung kanyang bed. Tapos may TV na din po. Ganyan, may mga cabinet. Ayan. Tapos meron din pong CR. Ay. Katuwa mga farmland. Ang bango ng amoy. Gusto ko yung amoy niya. Ayan. Ito yung kanilang shower room. Yan yung bowl. Yung bowl niya. Then, ayan yung lababo. Ayan. Tapos mga farmland, dito sa bed, sa room nila, meron pong pinto. Pwede po dito. Oh. Ginawan po nila to ng window. Pwede rin buksan yung pintuang yan. Yan. Pwede nga din daw po lumabas dito kasi yan ay na-open. Yan. So, babalikan po namin yung laundry area. Ito po yung kitchen. Kadugtong po ng kitchen. So, ito po yung laundry area nila na connected po papunta dun sa labas. So, ayan siya. Dun sa harapan. So, akyat naman po kami sa second floor. Ayan. So, dito tayo sa bedroom 1, dito sa second floor. Ayan. Ay, wala itong CR. Ano, sir? Meron. Ano po yung mga... Ay, ano? Ay, ano ba yan? Ay, hindi. Sa baba yan, ano. Yan, may mga naka-built-in cabinet po. Tapos, ito yung kanilang bed. Ito naman kami dito sa bedroom number 2 dito sa taas. So, bali, 3 po ang room dito. 2 po dito sa taas, 1 sa baba yung master's bedroom. CR. Ito yung bathroom niya dito sa second floor. Yan yung bowl niya, tsaka yung shower room, shower area. Ganda pong bahay, malinis. Ayan mga ka-farmland, ito po yung aerial view ng property. At ayan yung bahay. Tapos ayan po, sa likod ng bahay, pa-rectangular po kasi yung sukat sa harapan. So kasama po yung mga nyog. Madami po yung fruit bearing. And yung makikita nyo po na bubong na yan po yung kanyang bahay ng layered egg. So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Maraming salamat po sa suporta kay Ka-Farmland TV. God bless.